Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4 ng magandang hapon. Tatak RMN. RMN Serbisyo Publiko. RMN Serbisyo Publiko. RMN sa responsableng paghatid ng balita. RMN Sa responsable pagbibigay ng komentaryo. RMN sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak RMN. Tatak RMN Serbisyo Publiko. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good afternoon na. Nationwide. Isang malamig, makulimlim at maambong hapon mga kasama. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side, si Radyoman Danilo Malaran, at sa atin pong digital mga kasama. Radyo mo nationwide. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon sa programang DXMY at your service. RMN Programang DXMY at your service mga kasama, alas 4 hanggang alas 5 ng magandang hapon. Radyoman Jul Dimapara. Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko. Ating programa, live na pong napapakinggan sa ating frequency na 90.9 MHz mga kasama. Sa dial po ng inyo pong mga FM radio, pakihalongkat, pakihanap na lamang po mga kasama ang DXMY 90.9 MHz. At huwag na pong ilipat pa. Radyo mo. Huwag lamang mga kasama sa himpilan ng Radio Mindanao Network. Siyempre pa, live na rin po tayong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato. Sa inipong mga Facebook account mga kasama, pakihanap lamang po yun pong DXMY 90.9 Cotabato, at huwag pong kakaligtaan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page. As of now, meron pa rin tayong 700 Radyo mo. na 700,000 na mga followers mga kasama. At maraming salamat sa inyo pong pagsuporta sa team DXMY Radyo mo. sa paghatid po ng mga balita, informasyon. Siyempre pa, i-follow po para kayo'y manatiling updated sa mga balita, informasyon, kaganapan, mga issue na dapat po ninyong malaman sa loob at labas ng ating komunidad. RMN Serbisyo Publiko. Magandang hapon muna sa lahat po ng mga tagapakinig ng DXMY. Gandang hapon din sa buong 37 barangay ng Cotabato City.
maging sa Kabuuan na po mga kasama ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao in and outside the bar mga kasama. Good afternoon sa inyong lahat. Eto, ngayon mga kasama ay araw po tayo ng Biyernes. Radyo mo. Sa Yidol Ayam, ngayon po ay giyamat sa guna mga kasama. Biyernes na Biyernes, May 22, 2026 mga ka-idol. RMN. Serbisyo Publiko. Maligayang karawan na sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanina pong mga birthday ngayong hapon. Ngayong araw I mean. At syempre, ari naway nasa mabuti po kayong kalagayan mga kasama. Not only those nagse-celebrate ng mga kanilang kaarawan ngayong araw. Radyo mo. Mapa-belated man yan, mapa-advance man yan. Walang problema. Basta't naway nasa mabuti po kayong kalagayan mga kasama. At Radyo mo. malayo sa kusina, ano ba? Malayo sa anumang uri ng kapahamakan na tuloy lang sa buhay mga kasama. RMN. Serbisyo. Magandang hapon sa ating mga viewers via live stream ng DXMI 90.9 Cotabato. Magandang hapon na kay Rex Guns. Kay Sir Rex Guns, magandang hapon. Good afternoon, Sir Idol. Magandang hapon din dyan, Sir Rex Guns. Magandang hapon po, saan ka man naroon kasi hindi ibinulgar, hindi binanggit. Hindi sinabi kung saan itong si Sir Rex mga kasama. However, ating pagbati ng magandang hapon po ng kanyang pamilya. Magandang hapon din mga kasama. Serbisyo. Siyempre kay, sino pa to? Comment lang mga kasama ha, sa atin pong Facebook live stream sa comment section mga ka-idol. At hindi pong mga pagbati, pwede ho ninyong ilagay, i-komento dyan po sa comment section para po basahin natin yan mga kasama while nagpapatuloy po ang ating programang DXMY at your service. Radyo mo. Serbisyo Sige, padayon ta. Publiko. Good afternoon din ha, kay Nadura Kazan. Salam, waalaikumsalam, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Magandang hapon din kay Ma'am Siti Udasan. Salam, waalaikumsalam, Ma'am Siti. Good afternoon, watching from Majelco. Uy, sa dato din, sinsuat sa lahat po ng mga taga Majelco. Radyo mo. Alam niyo ba yung Majelco na yan? Akala ko nung bata pa ako lagi kong tinatanong si Ina. Bakit lahat ba sabi ko ng tao may Majel? Why? Bakit? Kasi yung quote na ko, akala ko it means nag-i-indicate siya ng possessive. Radyo mo. Pero hindi pala. Nationwide. Cooperative pala yung ko doon. Hindi naman Zardico. Hindi rin Zardico. Hindi Majelco mga kasama. RMN. Serbisyo Ayun pa man, Publiko. sabi nga nila, ba't tadawata mangingidya. Sige, magandang hapon din kay Sir Dato Ali. Waalaikumsalam, Sir. Magandang hapon sa Mindanao, watching from Manila. Uy, sa lahat po ng taga Manila. Magandang hapon ha, kay Sir Dato Ali especially. Good afternoon. Kay Janet Di Mateo Doruelo. Magandang hapon po, Ma'am Janet. Saan po kaya itong si Ma'am Janet? Magandang hapon din kay Ma'am Mercy Barbonbay. Good afternoon kay Luisa Sanico. Ayong hapon from South Cotabato. Uy, sa lahat po ng mga taga-South Cotabato, mga kasama. Good afternoon na. Gandang hapon po silang lahat dyan, mga kasama. Siyempre pa kay sa Grotto Tamuntaka, sabi ni Ma'am Mercy. Gandang hapon din, good PM kay Sarminta Abdul, Meriam Abbas, Ma'am. Assalamualaikum, Ma'am. Watching from Kuwait. Itong si Ma'am Meriam. Gandang hapon din kay Sarika. Dali lang ha. Siya si Sarika Queenie Pendatun. Magandang hapon po. Nanonood po kami dito sa GSKP. Assalamualaikum sa inyong lahat po dyan. Uy, magandang hapon ha sa lahat po ng mga taga GSKP. Magandang hapon din sa ating Lodi dyan. Si Engineer Langkuno, ang former mayor. Bayan ng Paglat ba yun? Oo.
dyan sa Maguindanao del Sur, mga kasama. Long time no see, sir. Kaya nga po din, mga kasama, kay Luka John Doncic. Aba. Sige, entrada pa naman sana natin yun, yung panawagan kanina. Pero alhamdulillah, nandito na yung may-ari. At yun na. Dali lang, Sara. At inaantay natin yung kasama nating sa digital side, si Sir Ricardo Madamba Jr. Radyo mo Para ho nationwide. claim. Yun pong kanyang panawagan, mga kasama. Ulitin lang ho natin. Yun pong nawaglit na wallet. Yung kartida, ika nga. Na naglalaman po ng mga importante mga bagay. Radyo mo Nakita natin doon yung parang ATM card ba yun? Oo. Identification card. At yung ORCR, mga kasama. Radyo mo Siyempre, pagka pinara ka ng mga traffic enforcer o yung mga nasa kalsada, yung mga nagmamando, like, ano pa? Mga authority, ano pa? Radyo mo Yun na yun. Anong may papakita natin? Nako, mahirap magpalusot, mga kasama. Ano? Sige, continue tayo. Kaya nga po din kay Mary Norris Flores sa mga tagatulunan. Shoutout po sa mga tagatulunan, mga kasama sa North Cotabato. Good afternoon ha. Ating pong pagbati sa lahat po ninyo dyan, mga kasama. Maging sa kabuuan na po ng buong probinsya ng North Cotabato. Uy, mainit-init pa yung ano dyan, ha. Kahapon, kagabi ba yun? Kagabi, mga kasama, nako, isa pong kawani, isang kasamahan po sa lokal na pamamahayag, isang media practitioner, yun pong walang awang pinagbabaril. Nabanggit dito, mga kasama, dyan po sa bayan ng Malidigao, sa Special Geographic Area. Radyo mo Yun pong pamamaril na yun, mga kasama, naganap alas 7:10 kagabi. Dali lang nga ating pasadahin bago tayo eto, umabot na nga ito, mga kasama, sa level po ng national. Ito pong balita na ito. nationwide. Isang malungkot na balita, mga kasama. Ito pong pagkakapatay sa isang DJ at reporter ng isang local radio. Local radio station, matapos nga pong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa harap mismo ng kanyang asawa. Radyo Sa barangay Fort Piquet, Special Geographic Area ng Malidigao sa Bangsamoro Autonomous Region, alas 7 kagabi, mga kasama, May 21, 2026. nationwide. Radyo mo Ayon po sa ulat, mga kasama, ng mga otoridad, papasakay na sana sa kanyang sasakyan ang biktima. Nang bigla na lamang itong lapitan at walang habas na pagbabarilin ng sospek. Matapos nga po ang insidente, agad na tumakas sa lokasyon ang sospek kasama ang isa pang kasabwat nito. Dahil dito, mga kasama, marin pong kinukondena ng Presidential Task Force on Media Security, radyo mo yung tinatawag na PT FOMS, ang pagpaslang sa nasabing reporter. At iginiit na isaan niya itong matinding pag-atake hindi lamang sa larangan ng media, kundi maging sa press freedom o kalayaan sa pamamahayag. radyo mo nationwide. Tuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police upang matukoy ang motibo sa krimen at malaman kung may kaugnayan ba ito sa trabaho ng biktima bilang isang media practitioner, mga kasama. RMN Servisyo Publiko. Ayun na, malungkot. Isang nakakalungkot na balita, mga kasama. Pang-ilan na kaya to? Pang-ilan na ano ito? Yun hong sige. Pang-ilang media practitioner na kaya tong pinaslang, mga kasama. Kung maalala ho natin, meron din na dyan sa bahagi ng Visayas, last year.
Yun pong mismong nagla-live sa kanyang Facebook page. Nationwide. Station manager ito, bigla na lamang pinasukan at inagawan ng kanyang ano tawag dito? Radyo mo, Yung kanyang necklace. Nationwide. Pinagbabaril sa kainagawan. Dako muna tayo mga kasama sa level po ng Bangsamoro Autonomous Region, pero bago yan, balikan natin yung mga nakikinig po sa atin. Eto, ulitin ko mga kasama, yun pong inyo pong mga komento, mga pagbati, pwede pong i-komento mismo sa atin pong comment section ng live stream ngayong hapon via DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. At syempre nga pala, meron din tayong text hotline. Itong 0950-032-7332 mga kasama. Ulitin ko, 0950-032-7330 mga ka-idol. Radyo mo, Walang yan easy serve 50 lang Joke lang. RMN. Sige, Radyo mo, pwede po kayong magpadala din po mga komento mga kasama sa mga paksa. Pwede rin mga reaksyon. Doon po sa mga paksaho na ating binabanggit dito mga ka-idol. radyo mo, While nakikinig po kayo sa programang DXMY 90 o DXMY at your service. 4:17 ang magandang hapon. Magandang hapon din mga kasama kay Maylin ba to? Paano ko ito babasahin? Si Maylin Elian. Shoutout naman po sir sa mga kaibigan ko dyan sa may Kayaga Paglat like Zahara Bulodan, Auntie Anisa Bulodan, Reco Jana Bulodan from the two men of Camp Darapanan. Sa mga taga Camp Darapanan mga kasama, sa mga kapatido natin dyan na mga mujahidin at mujahidat. Mashallah sa lahat po ninyo dyan at shoutout. Ingat po kayo palagi. radyo mo, Gandang hapon din kay Mary Nori Flores. Gandang hapon kay Sal Unte. Gandang hapon po sa inyo, sir. Kay Mamadra Unte at Abudin Mamadra. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga kasama. radyo mo, Nationwide. Publiko. Dito naman sa Bangsamoro Region, mga kasama, ibang usapin naman, pasok naman tayo sa usaping, ano ba to? It might be a political na usapin. Maybe? Radyo mo, Nation. Sige. Sapagkat ito pong isang kilalang, isang tanyag na, ano ba to? Media practitioner at the same time. At minsan nakikita natin to mga kasama sa pagbibigay ng mga lecture, ganyan, mga speaker, o ano pa man. Itong si Ma'am Miriam Coronel Ferrer. Sige, ano yan, Kuya Danny? Sabina? Kala ko Sabina. Radyo mo, Nationwide. Sige, salamat. Sadayan natin na ito muna mga kasama. Sapagkat binatikos nga po mga kasama ang manoy pag-aalis sa anti-dynasty provisions sa BARMM. Radyo mo, Ito ang kabunang detalye mga kasama. Matindi pong pagkabahala ang inihayag ni Miriam Coronel Ferrer. Kaugnay nga po sa mga hakbang sa Bangsamoro Parliament na naglalayong tanggalin ang anti-political dynasty at ang anti-party switching provisions ng Bangsamoro Electoral Code. radyo mo, Nation. Ayon po sa kanya mga kasama, nakikita mo nun niya na ang serye ng disruptive maneuvers o ang kasunod na mga pagbabago sa liderato ng BARM kabilang ang pag-usbong ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at ng paglipat umano ng ilang miyembro ng MLF mula sa United Bangsamoro Justice Party o ang UBJP. Radyo mo, Nation. Hingin pa niya mga kasama na dapat maging transparent ang anumang hakbang na may kaugnayan sa mahalagang probisyon sa electoral reforms. Dagdag pa nito mga kasama na ang peace advocate ang naging posisyon ni MP Jose Lorena na nais umanong umatras bilang co-author ng isang kontrobersyal na naturang panukala. Kasabay nito, nagbabala si Coronel Ferrer na maaring pansamantala lamang ang ilang political alliances habang papalapit ang kaunanahang parliamentary elections sa BARM sa 2026. Radyo mo, Nationwide. Servisyo.
5:20 ng magandang hapon mga kasama. Specifically yung kanyang binanggit dito. Yun na po, yung kanyang yung kanyang binanggit o specified na portion na sabing panukala mga kasama. Binanggit niya dito mga kasama, ito pong nominee submitted by a political party shall not be related to each other within the second degree of consanguinity and affinity. Violation of these provisions shall disqualify one of the nominees in a manner to be determined by the party. Yun po, yung kanyang specified. Serbisyo publiko. And the nomination in violation of paragraph B and C above shall be denied due anong nilagay dito? Due course by hindi makita natakpan ng tawag dyan Radyo mo yung ink. nationwide. Hanap tayo ng iba. Ang principal author mga kasama nito pong bill na binabagito natin, itong si MP Rakim Amir Zakaria, MP Sumagayan Amiruddin, MP o Member of Parliament Mondir Ali Karim, MP Adjong Rasdi, MP Attorney Lorena Jose, MP Lim Jan Anthony, at MP Attorney Nagib Sinarimbo mga kasama. Sila po yung mga co-author, Radyo mo principal author ng binabanggit na bill. Itong BTA Bill number 465 o an act amending sa section section 45 Title 2 Chapter 5 of Bangsamoro Autonomy Act number 45 o 49, otherwise known as the Bangsamoro Local Governance Code of 2023. Yun po yan mga kasama, yung isinusulong po dyan po sa BTA. Radyo mo nationwide. Sige. Ibang usapin pa rin dito mga kasama bago tayo pumalaot dun po sa national level, sapagkat may mga, kung mainit ang usapin dito sa bar, in and outside, mainit pa rin mga kasama. Yung doon naman sa national, yung doon sa House of Crocs, ay, Nationwide. yun ba yun? Mali yata yung nabanggit ko. Pasensya na po. Sige. Gandang hapon. Gandang hapon tuloy. Ito ang binabanggit ko mga kasama. Itong election na watchdog na Lente. Ano ba itong Lente? Lente ani, oy. Nationwide. Lente kayo. Eto, while nakikinig po kayo mga kasama sa inyo pong mga radyo o sa inyong mga cellphone and sa inyong mga device, nakikinig po kayo sa programang DXMY at your service. Timpla po kayo ng kape. Ano? Radyo mo Salin na rin kami. nationwide. Maganda kasi pag ganitong oras mga kasama, medyo malami-lamig na, no? At sa tingin ko, hindi lang umaambon, bagkus meron ng ulan. Radyo Umulan na mga kasama dyan po sa labas. Huwag pong kakaligtan na magdala ng pananggalang sa ulan, yung pong payong, yung kalo or jacket, Radyo mo raincoat, nationwide. ano? Yung rain or shine na raincoat, no? Sige. Radyo mo Para maprotektahan po yung inyong mga katawan. Mahirap na kasi pagka nagkasipon, pag inubo. So, mahirap na in short magkasakit. Magkasakit ng walang nag-aalaga sa'yo. Ba, masakit magkasakit pagka may nag-aalala. May nag-aalala o nag-aalaga. Ano ba talaga? O nagpapalala. Kahit saan yun mga kasama. Sige. Masakit pagka may nag-aalaga na sa'yo, pero mas masakit pa rin kapag wala. nationwide. Tulpo mo na yan. Radyo mo nationwide. Kasi yung ano ngayon, yung tinatrend ng mga tao. Ano ba yun? In action na yan. Sige.
Balik tayo mga kasama sapagkat itong election na watchdog ng Lente nananawagan po sa BT Parliament na huwag suportahan ang bill kontra political dynasty sa BARMN. Radyo mo nationwide. Marin po mga kasama na nananawagan ng election na watchdog na Legal Network for Truthful Election o Lente sa Bangsamoro Parliament ng BARM na huwag aprubahan ang mga panukalang naglalayong alisin o tanggalin ang umiiral na probisyon kontra political dynasty sa BARMN. Radyo mo nationwide. Ayon sa grupo mga kasama, mahalagang mapanatili ang mga safeguards sa ilalim ng Bangsamoro Electoral Code at Bangsamoro Local Governance Code. Upang mapalakas ang patas na representasyon maayos na sistema ng partido at mas responsableng pamamahala sa rehiyon ng Bangsamoro. Radyo mo nationwide. Git din ng Lente mga kasama ng pagtanggal umano sa naturang mga probisyon ay maaaring magbukas muli sa lumang sistema ng pamumulitika na matagal nang sinusubukang baguhin ng Bangsamoro. Radyo mo O, anong reaksyon nyo dito mga kasama? Itong pagtanggal sa may mga probisyon sa anti-political dynasty ng BARM ay nais amyendahan. nationwide. Ang inyo pong mga komento pwedeng ipadala sa ating text hotline 0950-032-7332 mga kasama. 0950-032-7332 mga ka-idol. At sa kabuuan po ng ating programa, bigyan natin ng oras yan para mabasa ho natin mga kasama. Don't worry, sapagkat if inyong mga payag, mananatili pong confidential ang inyo pong mga numero, ang inyo pong mga pagkakakilalan mga kasama. Ganun naman talaga. Radyo mo So nationwide. your na lang, safetyness ba? Mahaba-haba itong pinalabas ng Lente mga kasama. Huwag na lang nating basahin. Pero, pwede niyo pong bisitahin sa ating official Facebook page na DXMI 90.9 Cotabato para po mabasa ninyo. Radyo mo Yun pong kabuang mensahe, panawagan ng Lente. Hindi Lente na ito pong Legal Network for Truthful Election. Isa po itong parang NAMFREL lang ito, parang mga PPCRV. Hindi yung hindi PBC yung PBC na ginagamit sa yung PBC na binibili pagka nag-construction yung isang tao kung may pinapatay yung building. Yung tubo, hindi yun plastic na tube mga kasama. Minsan ginagawang tambutso, hindi tambutso ng truck. Hindi rin tambutso ng motorsiklo. Bagkus tambutso ng comfort room. nationwide. Septic tank mga kasama. Sige. Balik tayo. Ibang usapin pa rin dito mga kasama. Ito medyo lihis tayo konti. Konti lang naman. Sapagkat ito pong si Muhagir Iqbal mga kasama abay naglabas po ng payag kasunod ng kanyang ilang araw na pananahimik ng kanyang kaugnay sa kanya pong pagkakatanggal bilang MBHTE Minister. Radyo mo nationwide. Publiko. Naglabas nga po ng opisyal na payag si Muhagir Iqbal mga kasama matapos nga po siyang tanggalin bilang ministro ng Bangsamoro Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM. Ayon po kay Iqbal mga kasama, kinilala niya ang desisyon ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, ngunit ginit niya na hindi mo naman nasunod ang due process sa kanyang pagtanggal sa nasabing pwesto. Radyo mo nationwide. Ayon pa sa kanyang mga kasama, sinabi rin itong hindi siya nabigyan ng sapat na panahon para sa maayos na turnover ng mga tungkulin at dokumento ng naturang ahensya. Sa kabila nito, nanawagan si Iqbal ng pagkakaisa at pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro habang papalapit ang kaunanahang regional parliamentary election sa September 2026. Radyo mo nationwide. Servisyo publiko. Ito mga kasama, kung matatandaan po natin, tatandaan natin mga kasama, nitong nagdaang araw, nagrally pa yung mga grupo na mga CSO, yung RBM,
Bangsamoro o yung Recover Farm Government Movement. Ano? Para po ipanawagan yun pong pag-reconsider sa kanyang posisyon bilang still active at hindi pa rin napapalitan o nare-replace mga kasama. Radyo mo Pero kasunod yun Nationwide. ay naging umupo na nga itong si Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua Radyo mo bilang concurrent minister ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHT po. Nation. Yung kanyang layunin mga kasama, binabanggit na anya ay para sa pagbabago, Radyo mo implementa yung oath, yung moral governance mga kasama. Ano? Ito, ang naturang usapin mga kasama, umani na rin ang samut-saring reaksyon via social media. Ano? Ito, marami pang usapin dito mga kasama sa atin pong Facebook post. Maya-maya, 4:32 na po ng magandang hapon at huwag po kayong BBTO. Eto, shoutout muna tayo mga kasama bago tayo mag-commercial break. Para ho doon naman sa mga kasama natin na kahit papano, kahit abala sila sa buhay o sa anumang kanilang ginagawa mga kasama, nagko-komento sila dito sa ating programa ngayong hapon. Magandang hapon po kay Sal Unte, kay Sir John Vincent Samson. Waalaikumsalam Sir John. At magandang hapon po DXMY at Sir Jule. Magandang hapon din kay Dato Teng Latif. Magandang hapon Sir Brad Jule, si Dato Teng from Poblacion 1, Cotabato City. Uy, sa lahat po ng mga taga Poblacion 1 mga kasama, magandang hapon ha. Radyo mo Good afternoon sa inyong lahat. Kay Verhana Ayub, magandang hapon Verhana, kumusta? Napanood mo na ba yung full version? Radyo mo Nation. What can you say? Kay Verhana Ayub, thank you po sa mga interaction. Good afternoon watching from Saudi Arabia. Ba, malayo to ha. Diyan lang sa supermarket site banda. Radyo mo Joke lang. Nationwide. Sige. Kaya nga po din kay Main Masukat, Akan, salam sir. DXMY Cotabato watching from Taguig City sa Green Mosque. Pabati naman po sa kanyang asawa na si Minda Norhain Pika Akan. Diba? Good afternoon ha. Sabi daw mo talaga, may ka aden pang-greet na parang bulilang-lilangan ka. Nationwide. Lilang-lilang ka sa kawang-kawangan. Lilang-lilang ka sa mamut ng ka. Lilang-lilangan ka sa ikadwa. Radyo mo Huwag ganun Kuya Danny. Foul. That is foul. Technical foul yun ha. Magiging flagrant foul ka dyan. RM. Pwede kang ma-ejected sa kulambo. Radyo mo Nation. Pwede kang matulog doon sa labas. Kapag ganun, pagka flagrant foul kay Mrs. Radyo mo Nationwide. Uy, magandang hapon din sa ating idol. Diyan po sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Kumusta, Idol Kasangga Jomar? Namamayagpag yung mga police report mo dyan ha. Daming balita dyan sa Iranon municipalities mga kasama. Radyo mo Nationwide. Siyempre, ito pong si Kasangga Jomar, kasama rin natin yan sa larangan po ng pamamahayag. Ano? Gandang hapon dyan ha. Sa Parang, kumusta ang weather dyan? Ano ba? Umulan din kasi yung dito sa amin, meron na nagmi-misling na Meron ng panakanakang pag-ulan. Medyo napahaba yung ano natin ha. Sige, habol tayo sapagkat mag-commercial break tayo muna mga kasama. Ito ngandang hapon kay Ma'am Fatima Sancha Fernando Rosero. Waalaikumsalam ma'am. Watching from Sharjah, UAE, United Arab Emirates. Ayun. Good afternoon ha. Gandang hapon din kay Efort Severo. Good afternoon from Sitio Tematay, Barangay Kibukay. Saan nga itong Kibukay? Sa South UP ba to? Or North? Gandang hapon din kay William Tenerife. Baliktad. Sir William, sorry po. Sir William, good afternoon. Tenerife. Watching from FM Tacorong City, sir. Haba. Gandang hapon dyan, sir. Sa lahat po dyan sa may Tacorong City, ha. Good afternoon, ha. Siyempre, magandang hapon din kay Abdul Nasir Abdul Basir Abbas. Watching from Barangay Kibunas, Carmen sa North Cotabato. Sa lahat po mga kasama ng taga Barangay Kibunas, dyan po sa may Carmen,
Good afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat mga kasama. Abu Haifa, pa-shoutout naman dyan. Shoutout po kay Sir Abu Haifa. Good afternoon. Assalamualaikum, sir. Radyo Saan ka man naroon, good afternoon po. Ayun, sabi ni Sir Jomar Kasangama Kulimdim, wag mong kakaligtan kasamang idol Jomar na magdala ng chicks este. Magdala ng pananggalang sa ulan. Wag ganun. Baka kaya nang sinabi ko kanina, paktay tayo na. Sige. Klaro, problema ito ba? Sige. Ito mga kasama, tayo po ay magko-commercial break muna. At standby lang muna, i-draft na lang ang inyong pong mga komento mamaya-maya at babalikan natin yan makalipas ang inyong mga paalala mga ka-idol. Narito muna ang ating patalastas. RMN Serbisyo Publiko. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah and congratulations to the 84 passers of the Bangsamoro Science High School competitive examinations held last April 11, 2026. You may check our Facebook page to see the complete list of passers. All successful qualifiers must contact our registrar or visit the Bangsamoro Science High School office to confirm their slots. Once again, congratulations and welcome to Bangsamoro Science High School. Kada adlaw magsigi og trabaho, pagkatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Nasabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na ug Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Alin, barato na kaayo. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tumpak na oras mga kasama, 4:39 na po ng magandang hapon. Tatak RMN RMN Serbisyo Publiko. Tatak RMN Serbisyo. Tatak RMN Serbisyo Publiko. RMN sa responsableng Tuloy sa atin pong programa nga DXMY at your service mga kasama ngayong hapon pong ito ng Friday. Radyo mo. Tuloy sa lahat po ng mga ano pa ba ngayon? Yung nasa travel pa, mag-iingat po kayo ha. Radyo mo. At po ng mga nasa labas pa ng kanilang mga bahay, pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan. Mag-iingat po kayo mga kasama, lalong-lalo na sa madulas na kalsada. Yun po sa ating mga driver, sa mga chopper, mga operator, sa ating po mga motorista. Mag-iingat po kayo ha sa pagmamaneho mga kasama sapagkat wala pong pinipiling oras
ang isang iglap na disgrasya. Mas maigi pa rin yung always present mind. Yun bang, always smart. Ganyan. Always naka-present mind tayo para kahit pa paano, kung magka-crush man tayo, kahit pa paano, ibig sabihin nun, kader na yun. O ibig sabihin, kailangan talaga natin na pagdaanan yun. Pero, yung remedy, hindi ka naman siguro papaano mapupuruhan pag palagi ka namang naghahanda. Sige, good afternoon pa rin ang ating pagbati sa lahat ng mga tagapakinig ng DXMY, especially ng ating programa. Good afternoon kay John Pachas sa Quezon, Emban. Salam sa mga taga-Katuli, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Good afternoon. Waalaikum salam dyan po sa lahat ng mga taga-Katuli, mga kasama, ha? Yung Katuli kasamang Sir Danny, makatawid pa dun sa may lawa. Yun ba yun? Ma'am Laura. Ay Ma'am Laura. Hello Ma'am Laura. Hello Ma'am Admin. Abala si Ma'am si Ma'am Laura Del. Meron siyang sariling business, mga kasama. Sige. Sa lahat po ng mga taga-Katuli dyan, ha? Magandang afternoon sa inyong tanan. Mix na ito ba? Kala mo kung multilinguistic. Multi-remix. Remix na po. Sige. Ano pa? Dako muna tayo sa ibang usapin dito, mga kasama, sapagkat bago tayo sa ating mga panawagan. Sige, may mga panawagan tayo dito, ha. Pero bago yon, dakuan muna natin yung saan na ba? As of 4:42 ng magandang hapon, mga kasama. Meron akong nakita dito, yun pong paglilinaw. Eto, paglilinaw, mga kasama. So, usapin natin kanina na Sandali. Hanap tayo ng mas dali lang, ha. Hanapin natin itong paglilinaw. Magandang hapon na kay Ate Marites Mamidted dyan po sa, ano ba to? Saan nga ito? Bahrain ba ito? Sa Bahrain. Magandang hapon dyan. Sige, dako muna tayo, mga kasama. Yun po sa aking binanggit kanina. Isang paglilinaw, ito. Nilinaw nga po, mga kasama, ni Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo na hindi siya pumirma sa mga panukalang batas na naglalayong alisin ang political dynasty restriction sa ilalim ng Bangsamoro Autonomy Act No. 35 at 49 o ang Bangsamoro Electoral at Local Governance Code. Sa linabas na payag, mga kasama, sinabi ni Attorney Sinarimbo na inimbitahan lamang siya bilang co-author ng BTA Bill 468 o ang 468 at ang 469, ngunit wala siyang nilagdaang dokumento kaugnay ng mga nasabing panukala. Ipinaliwanag din niya, mga kasama, na linsunod umano sa administrative rules ng Bangsamoro Transitional Authority, maaring may sama sa mga unang nagbasa at maging sa press release ang mga inimbitahang co-authors kahit hindi pa sila nakakapagbigay ng pinal na kumpirmasyon at kanilang signature. Ayon pa sa kanyang mga kasama, bahagi mo na ito ng karaniwang proseso habang hinihintay ang formal na pagsasang-ayon ng mga inimbitahang mambabatas. RMN Serbisyo Publiko DXMY Report. Sige. Yun, mga kasama. Yun pong ano to? Sige. Dako muna tayo, mga kasama, sa level naman ng national. Pasadaan po natin sapagkat PNP nagkaroon nga po, mga kasama, ng biglaang balasahan. Sapagkat inilipat na ng pwesto si Police Brigadier General Randolph Tuano at itinalagang acting Public Information Officer Chief si Police Colonel Allen Ray Coe sa panibagong balasahan sa hanay ng Philippine National Police. Si Tuan, yung mga kasama,
ay itatalaga bilang Acting Regional Director ng PRO6 o ang Western Visayas Region. Radyo mo nationwide. Ang panibagong reshuffling ay dahil sa mga nagretirong senior officer ng PNP at epektibo ito ngayong araw, May 22, 2026. Radyo mo nationwide. Ayan na, meron silang balasang naganap mga kasama. Ito yung mga ilan sa mga pangalan: si Police Brigadier General Arnold Peralta Ardiente, siyang PRO 12. Dali lang ha. Yung mga pangalan na yun mga kasama, itong si Edwin Police Brigadier General Edwin Colong Bales at Josefino Dico Ligan, kay Alan Bolongan Manibog at Randolph Torres Tuanyo, Allen Ray Figuracion at Renaldo de los Reyes Pasiwen. Ayun, ilan yun mga kasama sa mga nirelieve sa pwesto, mga kasali sa nasabing reshuffling. Pirmado po yan mga kasama ni Police General Nartates. Sige. Level pa rin ng national ho tayo mga kasama sapagkat ngayong nakita natin dito. Itong May 27, 2026 mga kasama, idinikara po rin na regular holiday sa buong bansa para po sa Eid al-Adha. Idinikara nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Miyerkules next week, May 27, 2026 bilang regular holiday sa buong Pilipinas para po sa paggunita ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Bate po sa Proclamation number 1264, ginawa ang deklarasyon alinsunod sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF at sa Republic Act number 9849. Ayon po sa Malacanang mga kasama, mahalagang pagdiriwang sa Islam ang Eid al-Adha na isa sa dalawang pinakamalaking kapistahan ng mga Muslim. Radyo mo nationwide. Yan pong mga mananampalatayang Islam mga kasama. So regarding that, ito ang Metro Cotabato Water District mga kasama will be closed. Sarado ha. No office. Sige. It will close on the following holidays pursuant to the Bangsamoro Holidays Act of or BAA number 39. Sa May 26 mga kasama, Tuesday ang Day of Arafah. Day of Arafah sa May 26. May 27 yung Wednesday ang Eid al-Adha. At May 28 mga kasama, Thursday, first day of Tashrik. Yung Hari Raya. Hari Raya. Ba yun? Sige, regular office operation will be resumed on Friday, May 29, 2026. So sa Friday pa sila magbubukas mga kasama. Take note na. Standby quick response teams have been assigned to address concerns on leakages, emergency repairs, and other very important matters. So, ibig sabihin nito, kahit na holiday sila mga kasama, meron silang quick response team na naka-standby para po rescue o kumaga rumesponde pagka may emergency. Doon po sila pong mga tubo o kahit ano pa. Payments may be made through our payments partners. Marami silang payment partners mga kasama. Alam niyo po yan sa mga bank, accredited bank mga kasama. Ito pong mga phone shop, maging ang e-wallet, pwede po yan. Mga electronic payment, meron yan ha. Sige, for immediate concerns mga kasama, you may contact them at 064-421-1071 or 0994-6779-887. Yun po, yung kanilang numero. Radyo mo nationwide. Dako muna tayo mga kasama sa atin po mga panawagan ngayong hapon. Sige.
Bago yan, no, meron din tayong panawagan dito na pulot po ng aming rider. PM lang po sa aming FB page or text sa 0928-500-2657. 0928-500-2657. Ben Express Delivery ng Cotabato City. Itong kanilang napulot mga kasama, isa pong wallet. Meron itong ID ng isang babae. I don't know kung posted ito mga kasama sa social media Facebook page natin. Hindi nabanggit yung pangalan ha. Itong kanina pong Professional Regulation Commission Professional Identification Card. Diba? Radyo mo PRC ha. nationwide. Wallet na black. Naglalaman din syempre ng mga ATM cards, mga IDs. Itong nakikita natin, ATM ng Land Bank. At ano pa itong isa? Marami pang iba mga kasama. So i-claim lamang ito. Banggitin natin ulit yung number 0928-500-2657. Hindi po natin mabanggit ang pangalan mga kasama sapagkat tinakpan ng nagpicture. Sige. Panawagan naman tayo. Dako tayo sa mga eskwelahan dito po sa Cotabato City mga kasama. Ito, greetings of peace. Galing po ito mga kasama sa Buaya Buaya Elementary School sa Kalanganan 2, Cotabato City. Ngayong May 22, 2026 ni-release ha. Sige. Greetings of peace mga kasama. The administration and staff of Buaya Buaya Elementary School at Barangay Kalanganan 2, Cotabato City District 6 wish to inform our office that the Ministry of Basic Higher and the Technical Education MBHTE will having Oplan Balik Eskwela on May 25 to June 5, 2026. In line with this, we may request a favor from your station to... ito na yon mga kasama. So, hoping for your kind approval and consideration. Sa May 25, ano ba itong May 25? Monday to June... Saan na yun? June 5 unto Friday, 2 weeks yan ha. Yung kanila pong ano tawag doon? Oplan Balik Eskwela mga kasama ng itong Buaya Buaya Elementary School. Alam niyo yung Buaya Buaya Elementary School mga kasama, yun po yung pag pumunta ka ng Timako doon po sa mga lugar ninyo. Lugar ng inyo pong mga ano to? Oo. Sige. Huwag ganyan, maestro. Huwag muna, maestro. Kung nakikinig ka man na maestro, huwag muna. Sige. Kalma lang muna. Sandali, ha? Sige. Tagalog version tayo mga kasama. Ang mababang paralan po ng Buaya Buaya Elementary. Mababang paralan na nga. Elementary ba? Sorry. Nanawagan po sa lahat na sa bahagi po ng Purok, Pimbaglan, Kinagatan, Ginakit, Lagundungan at Sitio Buaya Buaya ng Kalanganan 2, Cotabato City. Ang kanila pong pinapala na maaari pong ipatala ang inyong mga anak na nagkakaedad ng 5 taong gulang para sa kindergarten, grade 1 hanggang grade 6, balik-aral at transfer. Tumungo lamang po sa mababang paaralan ng Buaya Buaya at magdala lamang ng PSA birth certificate para sa mga kindergarten report card SF9 at PSA birth certificate para po sa mga grade 1 transfer at balik-aral mga kasama. Maaari ding magpalista simula 25 o May 25 at sagutin lamang ang enrollment form. Kung may mga katanungan ng mga kasama, maaari pong tumawag sa numerong 0936-7872-991. Ulitin mo mga kasama, 0936-7872-991 mga kasama. Pwede po kayong tumawag dyan ha. From OB focal person, ito pong si Ma'am Merly Usman. Noted by Algina Diao, Dr. PhD. Ang kanila pong Principal 1 mga kasama. Okay. Meron pa tayong panawagan dito. May isa pa dito mga kasama. Claims tab ata. Ito, claims tab mga kasama. Saan ito?
sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC. Importante ito, ha. Nako. It costs 1,000 plus. Nako. Sige. Ito pong item na ito mga kasama, maaari po ninyong kunin. Welcome na welcome anytime po dito po sa impilan ng DXMY. Huwag anytime. Wala pala tayo sa Wala pala tayo sa tawag dito? Sa gabi. Mula alas 9 mga kasama hanggang alas 4 ng madaling araw. Wala tayo. So, pakiklaim lamang po, office hour, 5 a.m. and up to 9 p.m. mga kasama. Pwede po kayong pumunta dito. Ito, nakapangalan po ito kay Ma'am Mariam Binsuan. Ito mga kasama, si Ma'am Mariam Binsuan. March 16, 2026 yung kanya pong laman ito. Itong psychological basta. Importante ito mga kasama. May ito tawag dito. Regarding po ito sa medical usaping medical ito mga kasama. So mahalaga ito. Kay Ma'am, calling the attention of Ma'am Mariam Binsuan. Once again, calling the attention of Ma'am Mariam Binsuan. Assalamualaikum and good afternoon po at pakiklaim po itong iyong paper na nahulog po sa iyong sinakyang Town Ace kanina. Ang nakapulot mga kasama, si Kuya Toto. Codero. Si Toto Codero. Sige. Si Toto Codero mga kasama, bumabiyahe po ito mga kasama, Ford W. Town Ace. Hindi nabanggit ang kulay ha. Itong si Ma'am Mariam sumakay nga ho allegedly sabi ni Sir Toto doon sa kanyang Town Ace papuntang yung kanyang Town Ace sa bibiyahing downtown area, supermarket site to Awang. So ganun, vice versa mga kasama with plate number MAA 49301. Plate number MAA 49330. Ulitin ko. Si Ma'am Mariam Binsuan. Pakikuha lamang po sa impilan ng DXMY or you may contact. Ano ba? Ito ba yung numero na nilagay? O baka sa kanyang psychologist ito Sige. So yun lang mga kasama. Kunin na lang sa DXMY kay Ma'am Mariam Binsuan. Once again, Kunin lang dito sa impilan po ng DXMY mga kasama. RMN Servicio Publico. Radyo mo nationwide. Sige. At dahil dyan mga kasama, 4:58 na po ng magandang hapon. Sige, silipin na naman natin mga kasama. Yun po mga nanonood po sa atin as of 4:59 p.m. ngayong hapon Silipin natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream at mga nakikinig. Meron pa rin tayong may mga information pa dito mga kasama Sige.
Itong si IPMR Abubacar Kampong muli pong naihalal bilang IP representative sa Cotabato City. Aba, congratulations sir ha. Radyo mo, Matagumpay po at mapayapang isinagawa ang selection process para sa mga Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR buo ang ng lungsod kanina kung saan muling nakuha ni IPMR Timoy Abubacar Kampong Alhaj ang posisyon sa pamagitan po ng pinagkaisang desisyon o konsensus. radyo mo, Ito po ay matapos na magbigay daan ng dalawang pang-kandidato na sina Deputy Mayor June Pamalag at Benji Datumanong upang mapanatili ang pagkakaisa ng hanay ng mga indigenous people sa Cotabato City. Ginanap po ang aktibidad sa City Mall Convention Center sa Cotabato City na dinaluhan ng 12 barangay ang IPMR at kanilang mga nasasakupan mula sa iba't ibang komunidad ng mga katutubo. radyo mo, nationwide, publiko. Sige. Iya pang usapin mga kasama, ito panawagan pa rin na notice to the public. Dear valued customers ng Cotabato Light and Power Company mga kasama, please be informed that in support of City Mall's implementation of adjusted mall operating schedule, our accredited service center will resume its regular operating hours effective May 25, 2026. Ito mga schedule ng mga kasama, meron siyang adjustment. Mondays to Saturdays, ibig sabihin, every Monday on to Saturday, yung kanilang office hour. Sige. Mondays to Saturday, 9 a.m. to 6:30 p.m. with no noon break mga kasama. Tuloy-tuloy yan ha. Sundays, 9 a.m. to 12 noon. Meron silang lunch break sa 12 noon to 1 p.m. Then, magre-resume naman sa 1 p.m. to 1 p.m. to 5 p.m. mga kasama. Radyo mo, nationwide. Holidays except New Year's Day, Monday, Thursday, Good Friday, All Saints Day, and Christmas Day. 9 a.m. to 5 p.m. with no noon break mga kasama. Sa holidays naman yun ha. And upcoming holidays, May 26, 27, 28, Tuesday, Wednesday, Thursday. Open po ang kanilang tanggapan ng kanilang accredited partner para po kayo'y magbayad. Pinabanggit ito ay yung pagbabayad po ng mga bills sa CLPC. Sige. Open po sila mga kasama 9 a.m. to 5 p.m. with no noon break. Yun, yung mga pagbabago. So, sa karagdagang information mga kasama, welcome po kayong pumunta sa bisitahin ng aming pong official Facebook page ng DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama, dyan po sa inipong mga Facebook account mga ka-idol. Sige. Pahabol pa rin na impormasyon dito mga kasama, ano? Saan na yung nakita nating impormasyon? Saan na? Eto. Lampas tayo konti pero pasadaan natin ito mga kasama. Importante ito eh. Ito, 100. 100, hindi 100 pesos bagkos. 100 pieces na granada. Oh, granada ika ng mga bata. Hand grenades mga kasama. Matataas na kalibre ng baril at mga bala isinuko po sa militar doon po sa may Lanao del Sur. Voluntary pong isinuko ang ng labing isang individual mula sa mga bayan ng Marogong at Lumbatan, Lanao del Sur. Ang iba't ibang matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog sa isinagawang aktibidad ng 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade Kamakalawa sa Barangay Matalin, Malabang, Lanao del Sur. Matagumpay po na pinangasiwaan ng Joint Intelligence Operative sa ilalim ng pamumuno ni 101st Brigade Commander Brigadier General Yasser Bara ang voluntaryong pagsuko ng mga armas at iba pang kagamitang pandigma. Kabilang sa mga isinuko ang 167 piraso na mga hand grenades, isang M14 rifle, dalawang grenade Garand rifles, isang carbine rifle, mga magazine, clips, at sari-saring mga bala. Radyo mo, nationwide. RMN. Servisyo Publiko.
Sige mga kasama. At dahil dyan, unti-unti na ho tayo magpapaalam sa ating programang DXMY at your service. DXMY at your service mga kasama ngayong hapon. Sige. Sa ngalan po ng ating station manager, dali lang ha. At may nakalimutan yata ako. Dali lang mga kasama. Silip-silip din tayo pag may time. Mabilisan lang to. Eto. Pasensya na po nakaligtan ho natin yung mga kasama natin yung sa may live stream. sorry. Kay City Jamila Ali, magandang hapon Ma'am City. Watching from Tamuntaka, Cotabato City. Kay JPST Melvin, magandang hapon sir. Diyan sa JPST Station South UP, Maguindanao del Sur, coming from JPST Ampatuan and PNP Ansari Karim. Good afternoon sir Ansari Karim Nancy Sabado Blanca Remonde, good afternoon po from Ilbusian, Midsayat North Cotabato. Pa-shoutout din kay Shaha Mayra Esmael from Cotabato City. Walang pangalan, hindi natin mabanggit. Umberta Sayeta. Radyo mo nationwide. Hindi natin alam ang pangalan ni ma'am. Sige, tuloy na ito mga kasama. Andyan ang ulan, bumabagsak na sa labas. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side at digital side si Radyoman Sir Danilo Malaran. I don't know kung natalo ba to sa game kanina. Anong game kanina Kuya Sir Eric? Game 2 na 2-0. Nationwide. Sige. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita mga kasama. Sa ngalan din siyempre ng ating nakagapay dyan sa may admin, si Ma'am Laura Del. Ang ating D-Life Blood of DXMY. Oo. Itong si Ma'am Admin ang aming traffic enforcer. Traffic enforcer yan sa admin. Sige. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita mga kasama, ang inyong nakabalitaktakan ngayong hapon. Friday, it's May 22, 2026. Radyoman Jules Di Mapalaw, Tatak RMN, magandang hapon at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN. Ito ang